Ako si Miguel, 12 taong gulang, at ang aking kapatid na si Ana ay 10 taong gulang. Sa isang maliit na barangay sa gilid ng dagat, kami lumaki, kung saan ang buhay ay isang araw-araw na pakikipagsapalaran. Mula sa aming maliit na kubo, tanaw namin ang malawak na dagat na tila walang hangganan. Sa aming simpleng pamumuhay, ang dagat ay naging simbolo ng aming mga pangarap. Malawak, misteryoso, at puno ng pag-asa. Ang aming ama ay isang mangingisda, habang ang ina naman ay naglalaba para sa mga kapitbahay. Hindi madali ang buhay, ngunit ang kanilang mga ngiti ang nagbibigay sa amin ng lakas. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan namin ang mga sakripisyo ng aming mga magulang. Minsan, nakikita kong bumabalik ang aming ama na walang huli. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng kahirapan. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Ana sa ilalim ng mga bituin, napansin kong may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Kuya, balang araw, makakamit natin ang ating mga pangarap. Sabi niya habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Sa kabila ng aming kalagayan, naramdaman ko ang matinding determinasyon sa kanyang boses. Ang kanyang mga salita ay nagsimula ng isang apoy sa aking puso. Kailangan naming makahanap ng paraan. Kinabukasan, matapos ang aming mga gawain sa bahay, nagpunta kami sa lumang silid-aklatan ng barangay. Isang sirasirang gusali, ngunit ito ang aming paboritong lugar. Sa mga lumang libro at diksyonaryo, natutunan namin ang mga bagay na hindi namin natututunan sa paaralan. Dito nagsimula ang aming paglalakbay sa mundo ng kaalaman. Sa bawat pahina, nadarama namin ang posibilidad ng pagbabago. Habang nagbabasa kami ng isang lumang tala-arawan ng isang propesyonal na manlalakbay, natuklasan namin ang isang lihim. Ang tala-arawan ay naglalaman ng mapa ng isang lumang mina sa kabundukan. Ayon sa kwento, ang mina ay mayaman sa ginto at iba pang mineral. Ang aming mga puso ay pumintig sa excitement. Ito ang pagkakataong aming hinahanap, ngunit ang pagpunta sa mina ay hindi biro. Maraming kwento ang naglalarawan ng mga panganib na dala nito. Mga ligaw na hayop, malalakas na bagyo, at mapanlinlang na mga landas. Gayunpaman, alam namin na kailangan naming subukan. Ito ang aming pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Kaya't napagkasunduan namin ni Ana na magtungo doon sa susunod na linggo. Habang papalapit ang araw, hindi maikakaila ang kaba sa aming mga dibdib. Paano kung hindi namin matagpuan ang mina? Paano kung kami ay mawala sa kabundukan? Ngunit sa likod ng mga alalahanin, ang pag-asa ay mas matimbang. Ito ang aming pagkakataon na makalabas sa kahirapan, na maabot ang aming mga pangarap. Sa araw ng aming pag-alis, paalam kami sa aming mga magulang. Hindi nila alam ang aming plano, ngunit hindi ko maalis ang tingin ni Papa sa akin. Isang tingin na puno ng pag-unawa at pag-aalala. Mag-ingat kayo, wika niya bago kami umalis. Naglakbay kami patungo sa kabundukan, dala ang mapa at ang aming mga pangarap. Sa gitna ng aming paglalakbay, biglang dumilim ang kalangitan. Isang malakas na bagyo ang nagbabanta sa amin. Sa gitna ng takot, napagtanto namin na ang bagyo ay hindi lamang pisikal, kundi simbolo rin ng mga pagsubok na kailangan naming pagdaanan. Habang kaming nagtatago sa ilalim ng isang malaking puno, may narinig kaming kakaibang ingay mula sa likod. Ang puso ko'y tumigil sa takot. Sa likod namin, may anino ng isang tao. Sino siya? Anong balak niya? Sa kabila ng mahirap na pamumuhay namin sa isang maliit na baryo sa probinsya, hindi ko malilimutan ang mga araw na pumapasok kami sa paaralan na puno ng pag-asa. Ako si Lino at ang kapatid ko naman ay si Lena. Simula pagkabata, alam namin ni Lena na edukasyon ang susi para makaahon kami sa kahirapan. Kahit madalas ay wala kaming baon at minsan ay lumalakad kami ng ilang kilometro papunta sa paaralan, hindi kami nawalan ng pag-asa.
Pinagtibay ng mga pangarap namin ang aming loob. Natatandaan ko pa ang mga araw na umuulan ng malakas. Tumatagos ang tubig sa bubong ng aming maliit na bahay at ang sahig ay nagiging putikan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, siksik at liglig ang aming determinasyon. Hindi kami makakapayag na ang kahirapan ang magdikta ng aming kinabukasan. Si Lena, sa kabila ng kanyang murang edad, ay palaging puno ng inspirasyon. Madalas niyang sabihin sa akin, "Lino, balang araw, makakamit natin ang mga pangarap natin." Ang mga salitang yon ang naging gabay ko sa tuwing ako'y nawawalan ng pag-asa. Isang araw, habang kami ay pauwi, nakita namin si Ginoong Ramos, ang aming guro sa matematika, na nakatayo sa labas ng kanyang silid-aralan. Inalok niya kami ng pagkakataon na sumali sa isang paligsahan sa matematika sa lungsod. Alam ko na malaking hamon ito para sa amin, ngunit agad kaming pumayag. Hindi dahil sa gusto namin ng gantimpala, kundi dahil sa paniniwala namin na ito'y magiging daan para matuto pa kami. Ang paligsahan na yon ang naging simula ng isang mas malaking pagbabago sa aming buhay. Habang papalapit ang araw ng paligsahan, halos walang oras kaming natitira para mag-aral dahil sa mga gawain sa bahay. Ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Sa tuwing may pagkakataon, nag-aaral kami sa ilalim ng liwanag ng mga kandila. Kahit pagod na sa maghapong pag-aaral at pag-aalaga sa mga kapatid namin, hindi kami nagpapatalo sa antok. Determinado kaming ipakita na kaya namin, na hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang aming mga pangarap. Dumating ang araw ng paligsahan. Sa unang beses, nakapasok kami sa lungsod. Isang lugar na puno ng mga gusali at tao. Nakakasilaw ang mga ilaw at nakakabingi ang ingay. Ngunit sa gitna ng mga ito, kami nakaramdam ng kakaibang sigla. Alam namin na ito ang daan para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng kaba, ginawa namin ang lahat para makapagpamalas ng galing. Sa bawat tanong na lumalabas, pilit namin itong sinagutan. Kahit minsan ay parang imposible. Matapos ang paligsahan, kami naghintay sa paglabas ng resulta. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Ngunit sa isang iglap, kaming napuno ng saya nang marinig ang aming pangalan na tinawag bilang panalo. Nagningning ang aming mga mata sa tuwa. Hindi namin inaasahan na sa gitna ng napakaraming kalahok, kami ang magwawagi. Ang gantimpalang natanggap namin ay hindi lamang medalya, kundi isang pagkakataon para makapag-aral sa isang prestihiyosong paaralan sa lungsod. Habang pabalik kami sa aming baryo, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga susunod na hakbang. Ito na ang simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. Ngunit kasabay nito, isang malaking tanong ang bumabagabag sa akin. Paano namin kakayanin ang pamumuhay sa lungsod? Paano namin haharapin ang mga hamon na dala ng bagong kapaligiran na ito? Ang aming mga magulang ay wala ring sapat na kakayahan para suportahan ang aming bagong landas. Ito ang cliffhanger na iniwan sa akin ng aming tagumpay. Sa kabila ng aming pagkapanalo, ang aming kinabukasan ay puno pa rin ng hindi tiyak na mga bagay. Sa mga susunod na linggo, kami abala sa pag-aayos ng mga papeles para sa aming paglipat. Ngunit sa gitna ng mga paghahanda, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang aming baryo ay nagkaroon ng sunog at ang aming bahay ay isa sa mga nasunog. Ang aming pamilya ay pansamantalang nanunuluyan sa isang kapitbahay. Paano na ang aming mga pangarap? Paano na ang aming kinabukasan? Ito ang twist na bumalot sa aming tagumpay. Sa kabila ng pag-asa, ang aming landas ay puno ng mga pagsubok na kailangan naming harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam namin na ang aming determinasyon at pananampalataya ang magdadala sa amin sa tamang landas. Ang aming tagumpay sa paligsahan ay patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. At ito ang magiging inspirasyon namin upang patuloy na mangarap at makamit ang aming mga pangarap. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamalaking hamon
Ngunit ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng aming paglalakbay. Ako si Lino, 14 na taong gulang, at ang kapatid ko naman ay si Lisa, 3 taon ang tanda sa akin. Sa kabila ng aming murang edad, ang mga karanasan namin sa buhay ay tila mas mabigat kaysa sa iba. Sa isang maliit na baryo kami nakatira, kung saan ang kahirapan ay karaniwang tanawin. Ang aming ina, si Aling Maria, ay isang masipag na mananahi, habang si tatay naman ay isang magsasaka na nagtatrabaho mula umaga hanggang hapon. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, madalas pa rin kaming nagigipit sa pang-araw-araw na gastusin. Sa aming paglalakbay, natututunan ko na ang edukasyon ang tanging susi para makaalis kami sa sitwasyong ito. Natuto akong mangarap, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aming pamilya. Si Lisa naman, sa kanyang kasipagan sa pag-aaral, ay palaging nagbibigay inspirasyon sa akin. Ang kanyang mga kwento tungkol sa mga taong nagtagumpay sa kabila ng kahirapan ay nagsilbing gabay para sa aming dalawa. Isang araw, habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan, napansin namin ang isang poster na nakapaskil sa lumang dingding ng tindahan ni Mang Berting. Ito ay tungkol sa isang patimpalak sa pagsulat na idinaos ng isang kilalang unibersidad. Ang tema, paano nakakaapekto ang kahirapan sa kabataan? Tumingin kami ni Lisa sa isa't isa at alam naming pareho kung ano ang iniisip ng bawat isa. Ito na ang pagkakataon namin upang maipahayag ang aming saloobin at marahil ay makakuha ng scholarship na makatutulong sa aming pag-aaral. Sa gabing yon, habang kami ay nagtipon-tipon sa hapagkainan, ibinahagi namin ang balita sa aming mga magulang. Si nanay ay agad na nagniningning ang mga mata. Alam niyang ito ay isang bihirang pagkakataon para sa amin. Si tatay naman ay nagbigay ng kanyang suporta, kahit na ang kanyang mga kamay ay pagod na mula sa maghapong trabaho. Sinimulan namin ang paglikha ng aming mga sanaysay. Si Lisa ay nagtala ng kanyang karanasan bilang isang estudyante na kailangang magsaliksik gamit lamang ang limitadong mapagkukunan sa baryo. Samantalang ako naman ay nagkwento tungkol sa aming buhay sa baryo, ang mga araw na kailangan naming magtinda ng gulay sa palengke upang makadagdag sa kita ng pamilya, ang mga gabing kailangan naming mag-aral sa ilalim ng liwanag ng kandila dahil walang kuryente. Habang isinusulat ko ang aking sanaysay, nararamdaman ko ang bigat ng bawat salita. Ang bawat pangungusap ay tila nagbibigay liwanag sa aming karanasan at sa aming pangarap na makaalis sa kahirapan. Sa paglipas ng mga linggo, natapos namin ni Lisa ang aming mga sanaysay at isinumite sa unibersidad. Ang mga araw ng paghihintay ay puno ng kaba, ngunit hindi kami nawala ng pag-asa. Isang umaga, habang kami ay nasa paaralan, biglang dumating ang aming guro na si Ginang Reyes. Hawak ang 2 sobre. Sa kanyang mga mata ay may kislap ng kasiyahan. "Lino, Lisa," sabi niya, "natanggap ko ito mula sa unibersidad. Pareho kayong napili bilang mga finalist sa patimpalak." Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noon. Para bang ang bigat ng mundo ay unti-unting nawala sa aking mga balikat. Magsisimula na ang bagong kabanata sa aming buhay, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento. Dumating ang araw ng patimpalak. Puno ang bulwagan ng unibersidad ng mga estudyante, guro, at mga kilalang manunulat. Habang kami ay nakaupo, hawak ni Lisa ang aking kamay. Kapwa kami kinakabahan, ngunit puno ng pag-asa. Matapos ang mahabang talakayan, pumanhik sa entablado ang punong tagapagsalita. Ang nagwagi sa patimpalak ay may natatanging kwento ng pag-asa at pagsisikap sa kabila ng kahirapan. Anya, ang magwawagi ay makakatanggap ng scholarship para sa kanilang buong pag-aaral sa unibersidad. Tumingin kami ni Lisa sa isa't isa, nanginginig at hindi makapaniwala sa susunod na mangyayari. Ang nagwagi ay si Lisa. Tumindig si Lisa, nangingibabaw ang kasiyahan sa kanyang mukha. Napuno ng palakpakan ang bulwagan
Ngunit hindi ko maalis ang kaunting kirot sa aking puso. Habang si Lisa ay tumatanggap ng kanyang parangal, narinig ko ang isang bulong mula sa punong tagapagsalita at may espesyal na parangal para sa kapatid ni Lisa, si Lino. Nagulat ako sa narinig. Ang parangal ko ay hindi man scholarship, ngunit ito ay isang pagkakataon upang makapag-aral sa isang vocational school na libre ang tuition. Napatunayan namin na ang aming kwento ay may kakayahang baguhin ang aming buhay. Habang kami ay naglalakad pa uwi, hawak ang aming mga parangal, naramdaman ko ang pag-asa sa bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nananatili ang tanong sa aking isipan. Ano ang susunod na hamon na haharapin namin sa landas na ito ng pag-asa? Ang sagot ay tila isang misteryo na naghihintay na aming tuklasin. Isang cliffhanger sa aming kwento na kami mismo ang magsusulat. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinanas namin ni Ate Mila, hindi namin hinayaang ito ang maging hadlang sa aming mga pangarap. Ang aming mga karanasan sa kahirapan ang naging inspirasyon namin upang magsikap sa aming pag-aaral. Sa tuwing nararamdaman kong pagod na ako sa mga gawain sa eskwela, iniisip ko na lang ang aming nanay at tatay na walang sawang nagsusumikap para sa amin. Kahit na minsay hindi sapat ang kanilang kinikita para sa aming lahat. Naging masigasig si Ate Mila sa kanyang pag-aaral sa larangan ng medisina. Mula pa noong bata kami, palagi niyang sinasabi na nais niyang maging doktor upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kakulangan namin sa pera, hindi tumigil si Ate Mila sa pagtupad sa kanyang pangarap. Nag-apply siya ng mga scholarship at nagtatrabaho bilang student assistant sa kanilang unibersidad para makadagdag sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Laging puno ng pag-asa ang kanyang mga mata sa tuwing ikukwento niya sa akin ang mga natutunan niya sa klase. Samantala, ako naman ay nagpatuloy sa kursong engineering. Mahilig ako sa mga numero at pagbuo ng mga bagay, kaya naman ito ang pinili kong landas. Minsan ay napakahirap ng mga subjects ko at may mga gabi na halos hindi ako makatulog sa pag-aaral. Gayunpaman, sa tuwing naiisip ko ang aming sitwasyon, nagkakaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Nang makatanggap ako ng scholarship mula sa isang kilalang kumpanya, tila ba nabunutan ako ng tinik sa dibdib? Naisip ko na ito na ang pagkakataon kong makatulong sa pamilya namin. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Ate Mila pauwi mula sa eskwela, napag-usapan namin ang aming mga plano sa hinaharap. Alam mo, kuya, kapag naging doktor na ako, gusto kong bumalik sa ating komunidad para magbigay ng libreng konsultasyon sa mga tao. Sabi niya habang puno ng determinasyon ang kanyang boses. Napangiti ako sa kanyang sinabi. At ako naman, gusto kong magtayo ng isang engineering firm na tutulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa mga liblib na lugar. Tugon ko, nakaramdam kami ng saya at inspirasyon sa aming mga pangarap. Ngunit hindi namin inaasahan ang isang balita na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Isang gabi, natanggap namin ang tawag mula sa ospital. Ang aming nanay ay dinala roon matapos siyang mag-collapse habang nagtitinda sa palengke. Agad kaming nagpunta sa ospital, puno ng kaba at takot sa aming mga dibdib. Hindi namin alam kung ano ang kalagayan ni nanay. Pagdating namin sa ospital, agad kaming dinala sa kanyang kwarto. Nakita namin si nanay na nakahiga sa kama, napakamahina at hindi makapagsalita. Ayon sa doktor, dahil sa labis na pagod at stress, nagkaroon siya ng komplikasyon sa kanyang puso. Ang aming mundo ay tila nagdilim sa mga oras na yon. Si nanay, na naging inspirasyon namin sa lahat ng bagay, ay ngayon ay nangangailangan ng tulong. Habang nakaupo kami sa tabi ng kanyang kama, hindi maiwasang bumagsak ang mga luha ni Ate Mila. Kuya, paano na tayo? Paano na si nanay? Tanong niya sa akin. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, sinubukan kong maging matatag para sa aming dalawa. Kaya natin ito, ate. Hindi tayo pinabayaan ni nanay noon, kaya hindi rin natin siya pababayaan ngayon. Sagot ko, puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw,
Naging abala kami sa pag-aasikaso sa kalagayan ni nanay at sa aming pag-aaral. Nagpatuloy si Ate Mila sa kanyang training sa ospital habang ako naman ay nagtrabaho ng part-time bilang intern sa isang engineering firm. Hindi namin hinayaang matalo kami ng mga pagsubok, bagkus ginawa naming inspirasyon ang aming sitwasyon upang mas lalo pang magsikap. Hanggang isang umaga, habang nagpupunta ako sa ospital upang dalawin si nanay, may hindi inaasahang pangyayari. Pagdating ko sa kanyang kwarto, hindi ko siya nakita sa kanyang kama. Agad akong nagtungo sa nurse station upang magtanong, "Excuse me, nasan po ang nanay ko?" Tanong ko sa nurse na naka-duty. Napatingin siya sa akin at sa kanyang mukha ay ramdam ko ang kaba. "Pasensya na po, pero may nangyari kay Mrs. Santos. Kailangan niyo pong makausap ang doktor," sabi niya. Doon nagsimula ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Agad akong nagtungo sa opisina ng doktor. Sa bawat hakbang ko, tila ba bumibilis ang tibok ng aking puso. Sa aking pagdating, nakita ko si Ate Mila na nakaupo sa labas ng opisina. Namumugto ang mga mata. "Ate, anong nangyari? Anong sabi ng doktor?" Tanong ko, puno ng takot. Sa kanyang pagsagot, isang revelasyon ang bumungad sa akin. "Kuya, si nanay. Hindi na siya. Hindi na siya nagising," sabi ni Ate Mila, labis ang pighati. Sa mga oras na yon, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Si nanay, na naging inspirasyon sa amin, ay wala na. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang bagong kabanatang ito sa aming buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang pangako ang nabuo sa aming puso. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang tuparin ang mga pangarap ni nanay para sa amin. Sa kabila ng pagkawala niya, ang kanyang mga alaala at inspirasyon ang magsisilbing gabay namin sa pag-ahon mula sa kahirapan, patungo sa pagiging propesyonal na may puso para sa pag-aangat ng iba. Sa mga araw na lumipas, tila palaging nagsusulat ang kapalaran ng mga bagong hamon sa aming buhay. Ako si Lira at ang kapatid kong si Kaloy ay palaging kasama ko sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Ang aming mga pangarap ay tila mga bituin sa madilim na kalangitan. Maliwanag, ngunit mahirap abutin. Mula pagkabata, natutunan naming isabay ang pag-asam sa hinaharap sa pakikipagsapalaran sa kasalukuyan. Ang hirap ng buhay sa aming bayan ay tila walang katapusan. Sa kabila ng aming pagsisikap, may mga pagkakataong ang mga pangarap ay natatalo ng realidad. Gayunpaman, hindi kami nawalan ng pag-asa. Sa katunayan, ang mga pagsubok ay nagsilbing gasolina sa aming determinasyon. Ang aming mga magulang, bagaman hindi nakapag-aral, ay nagsilbing inspirasyon para sa amin. Palagi nilang sinasabi na ang edukasyon ang tanging kayamanan na hindi mananakaw ni Numan. Habang palapit ang pagtatapos ng high school, si Kaloy ay naging masigasig sa kanyang pag-aaral. Nakita ko kung paano siya nagsunog ng kilay gabi-gabi. Nagbabasa ng mga librong hiniram mula sa lumang silid-aklatan. Ako naman, sa kabila ng aking pagnanais na maging guro, ay nagkaroon ng mga pag-aalinlangan. Paano kung hindi kami makapasa sa mga scholarship? Paano kung ang pangarap namin ay manatiling pangarap lamang? Isang araw, habang kami ay naglalakad pa uwi galing sa eskwelahan, bigla kaming hinarang ng isang grupo ng kabataan. Kilala sila sa aming baryo bilang mga tambay na madalas magdulot ng gulo. Labis akong kinabahan, ngunit si Kaloy ay kalmado. "Ano ba ang kailangan nyo?" Tanong niya ng may tapang. Ang kanilang leader, si Boyet, ay ngumiti ng may pang-iinis. "Narinig namin na magtatapos na kayo. Balita ko ay gusto niyong pumasok sa kolehiyo. Sa tingin niyo ba, kaya niyo iyon?" Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Alam ko na ang kahirapan ay palaging nakaabang, handang sirain ang aming mga plano. Ngunit si Kaloy, sa kanyang determinasyon ay sumagot, "Oo, kaya namin. At gagawin namin." Natawa si Boyet. "Sige nga, tignan natin kung hanggang saan ang tapang niyo." Iniwan nila kaming tulala sa gitna ng daan.
Sa kabila ng pag-aalala, naramdaman ko ang determinasyon ni Kaloy. Alam ko na hindi siya basta-basta susuko. Kaya naman, nang makauwi kami sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Lira, kailangan nating magpursigi. Hindi natin sila dapat patunayang tama. Sabi ni Kaloy habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Mula noon, naging mas mahigpit ang aming pag-aaral. Nagkaroon kami ng masinsinang plano kung paano makakapasa sa mga pagsusulit para sa scholarship. Nagpatuloy kami sa pag-aaral. Kahit na minsan ay walang kuryente, ginagamit ang liwanag ng kandila upang makapag-aral. Nagpatuloy kami kahit na minsan ay wala kaming maayos na pagkain sa hapagkainan. Ang mga pangarap namin ay parang mga kwento ng pag-asa na bumubuhay sa aming mga puso. Dumating ang araw ng pagsusulit. Pareho kaming kinakabahan, ngunit naroon ang tiwala sa isa't isa. Alam namin na ang mga pinaghirapan namin ay hindi basta-basta mawawala. Sa bawat tanong na aming sinasagutan, nararamdaman namin ang pag-asa na unti-unting bumubuo ng bagong daan patungo sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang mga resulta. Pareho kaming nakapasa sa scholarship. Ang saya na naramdaman namin ay hindi maipaliwanag. Para kaming lumilipad sa alapaap, talampasan ng isa sa pinakamalaking hamon sa aming buhay. Ngunit ang saya ay sandali lamang, sapagkat ang pagpasok sa kolehiyo ay panibagong yugto ng aming paglalakbay. Habang papalapit ang pasukan, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang aming ina ay biglang nagkasakit. Ang kanyang kalusugan ay unti-unting bumabagsak at kinakailangan namin ng malaking halaga para sa kanyang gamutan. Ang dating liwanag ng aming tagumpay ay unti-unting natatakpan ng ulap ng pag-aalala. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Kaloy sa tabi ng higaan ng aming ina, nag-usap kami ng seryoso. Kaloy, paano na ang kolehiyo? Paano natin matutulungan si nanay? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong determinasyon na palaging nag-uudyok sa kanya. Lira, kaya natin ito. Hindi natin sila susuko ang lahat. May paraan palagi, sagot niya. At sa gabing iyon, sa kabila ng aming mga pangamba, muling nabuo ang aming plano. Ang aming mga pangarap ay hindi basta-basta susuko. Ngunit ang tanong, paano nga ba namin matutulungan si nanay habang patuloy na hinahabol ang aming mga pangarap? Ang sagot ay tila isang palaisipan na naghihintay ng tamang panahon upang matuklasan. Sa wakas, natapos namin ni Ella ang aming huling taon sa kolehiyo. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Parang kailan lang ay naglalakad kaming magkasama sa eskinita ng aming barangay, nakikipaglaro sa mga batang kapitbahay at pinapangarap ang kinabukasan. Ngayon, narito na kami, mga ganap na profesional. Si Ella, na mula sa pagiging tahimik at mahiyain, ay naging isang mahusay na guro sa matematika. Ako naman, na laging puno ng tanong at pag-usisa, ay nakamit ang pangarap kong maging isang engineer. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nagsikap kami ng husto. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng kahirapan, ang mga gabi kung saan nag-aaral kami sa ilalim ng liwanag ng kandila dahil walang kuryente, at ang mga araw na pumapasok kami sa paaralan ng walang baon, lahat ng ito ay bahagi ng aming kwento. Sa kabila ng lahat, hindi kami sumuko. Ang aming determinasyon at pagmamahal sa isa't isa ang nagsilbing gabay namin sa pag-abot ng aming mga pangarap. Naging inspirasyon namin ang aming mga magulang, sina nanay at tatay, na kahit kapos sa material na bagay, ay hindi kami tinipid sa pagmamahal at suporta. Lagi nilang sinasabi, kahit ano pa man ang mangyari, kayong magkapatid ang aming kayamanan. Ang mga salitang ito ang aming baon sa bawat hakbang. Habang naglalakad kami ni Ella palabas ng unibersidad, sabik na sabik kaming umuwi para ibalita ang aming pagtatapos. Sa isip ko, naalala ko ang aming mga pangarap noong bata pa kami. Ang magkaroon ng sariling bahay na hindi tulo ang bubong,
ang makakain ng sapat sa araw-araw at ang makatulong sa ibang nangangailangan. Ngayon, unti-unti na naming mararating ang mga ito, ngunit sa likod ng aming saya ay may bumabagabag sa akin. Napansin kong tila may iniisip si Ella na hindi niya binabahagi sa akin. Sa mga nakaraang linggo, madalas siyang tulala at tila balisa. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, ngunit alam kong kailangan ko siyang kausapin. "Hoy Ella," sabi ko habang naglalakad kami pauwi. "Parang may bumabagabag sa'yo. Ano ang problema?" Saglit siyang huminto at tumingin sa akin. May bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Kuya, may gusto akong sabihin sa'yo," wika niya. Kinabahan ako. Ano kaya ang sasabihin niya? "Ano yun, Ella? Sabihin mo lang. Alam mo namang nandito lang ako para sa'yo." Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Kuya, may offer sa akin na magturo sa ibang bansa. Magandang opportunity siya, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo." Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Masaya ako para sa kanya, pero ang ideya na mawawalay siya sa amin ay malaking bagay. "Ella, ang galing! Pero hindi ko alam. Paano ang nanay at tatay? Paano ang mga plano natin?" "Alam ko, kuya," sagot niya. "Pero sa tingin ko, malaking tulong ito para sa pamilya natin. Sa sweldo roon, makakapag-ipon tayo para sa pangarap nating bahay. At makakabalik naman ako tuwing bakasyon." Napaisip ako, tama siya, malaking oportunidad ito. Pero hindi ko maiwasang malungkot. Ano kaya ang magiging itsura ng bahay kung wala si Ella? Habang nag-uusap kami, biglang bumuhos ang ulan. Parang senyales ng mga darating na pagbabago. Tumakbo kami patungo sa lumang tindahan ni Aling Nena upang sumilong. Sa ilalim ng bubong na yero, narinig namin ang lagaslas ng ulan. "Kuya, natatakot ako," biglang sabi ni Ella habang nakatingin sa malayo. "Natatakot akong iwan kayo. Natatakot sa bagong lugar at sa mga bagong tao." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Ella, normal lang yan. Pero alam mo, saan ka man makarating, lagi kaming nandito para sa'yo. Lagi kitang susuportahan." Ngumiti siya, pero may bakas ng luha sa kanyang mga mata. "Salamat kuya, kailangan ko yan." Sa mga oras na yon, napagtanto ko na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating magpaalam sa nakasanayan upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Ang bawat pag-alis ay laging may kasamang takot at pangamba. Ngunit ito rin ay isang hakbang patungo sa ating mga pangarap. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, napansin ko ang isang piraso ng papel na lumilipad sa kalsada. Kinuha ko ito at laking gulat ko sa aking nabasa. Isa itong sulat mula sa isang kilalang kumpanya ng engineering, nag-aalok ng posisyon para sa akin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero isa itong pagkakataon na hindi ko inaasahan. Napatingin ako kay Ella na tila nagulat din sa aking hawak. Sa kabila ng ulan, naramdaman ko ang init ng pag-asa sa aking dibdib. Ngayon, pareho kaming may hamon na haharapin. Ang tanong, handa ba kaming tanggapin ang pagbabago at sundan ang aming mga pangarap? Ngunit isang bagay ang sigurado, magkasama naming haharapin ang lahat ng ito. Kahit saan pa man kami dalhin ng tadhana. Araw-araw, naglalakad kami ni Ate Liza mula sa bahay papunta sa eskwelahan. Ang alikabok sa kalsada ay parang constant companion namin, habang ang init ng araw ay tila ba nag-uunahan sa pagyakap sa aming mga balat. Sa kabila ng hirap na dulot ng aming kalagayan, hindi nawawala ang mangiti ni Ate sa kanyang mga labi. Siya ang palaging nagsisilbing inspirasyon ko. Ang kanyang determinasyon na makaalpas sa kahirapan ay tila isang liwanag na patuloy na gumagabay sa akin. Sa eskwelahan, punong-puno kami ng pangarap. Palaging sinasabi ni Ate na ang edukasyon ang susi sa aming tagumpay. Kaya kahit nakulang kami sa material na bagay, hindi namin hinayaang madungisan ang aming mga pangarap. Subalit sa kabila ng aming pagsisikap, alam namin ni Ate Liza
na may mga pagsubok pa kaming haharapin. Isang araw, habang kaming naglalakad pa uwi, napansin kong tila ba may bumabagabag kay ate. Tahimik siya, hindi katulad ng dati na palaging puno ng kwento ang aming paglalakbay. Sa aking pag-usisa, sa wakas, ay lumingon siya sa akin at nagsalita, "Miguel, may isang bagay akong nais sabihin sa'yo." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Tila ba may kung anong misteryo sa kanyang tono. "Ano iyon, ate?" tanong ko, habang ang kaba ay unti-unting bumabalot sa aking damdamin. "Miguel, natanggap ko ang scholarship para sa kolehiyo. Pero, kailangan kong lumipat sa Maynila." Sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng tuwa at lungkot. Hindi ko alam ang sasabihin. Masaya ako para kay ate, ngunit ang ideya na magkakahiwalay kami ay parang isang malaking butas sa aking puso. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang mga susunod na mangyayari. Paano na ako kapag wala si ate na kasama ko? Sa mga pagkakataong ako'y naguguluhan, siya ang palaging nandyan para sa akin. Ngunit alam kong ito ang kanyang pagkakataon, ang simula ng pag-abot sa kanyang mga pangarap. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng pag-alis ni ate. Sa bus terminal, hindi ko maiwasang hindi umiyak. Yakap-yakap ko siya, habang ang mga tao sa paligid ay tila walang pakialam sa aming drama. "Miguel, pangako mo sa akin, magpursigi ka rin sa pag-aaral. Huwag kang susuko, kahit gaano kahirap." Ang kanyang mga salita ang nagbigay sa akin ng lakas. Habang papalayo ang bus, naramdaman ko ang lungkot na tila ba isang malalim na hukay sa aking dibdib. Ngunit sa kabila nito, alam kong kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong tuparin ang aking pangako kay ate. Makalipas ang ilang buwan, patuloy akong nagsikap sa aking pag-aaral. Hindi ko hinayaan na maging hadlang ang aming kalagayan sa aking pangarap. Nakakatanggap ako ng mga liham mula kay ate, at sa bawat pagkakataon ay sinasabi niya kung gaano kahalaga ang edukasyon sa kanya. Ang kanyang mga karanasan sa Maynila ay nagbigay inspirasyon sa akin na lalo pang magsikap. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa eskwelahan, may napansin akong kakaiba sa kalsada. Isang lalaki, ang tila ba nagmamasid sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot sa akin ng kakaibang kaba. Sa paglapit ko sa kanya, bigla siyang ngumiti at nagsabi, "Miguel, hindi ba?" "Oo, ako nga. Sino po kayo?" tanong ko, habang ang aking utak ay nagtatangkang alalahanin kung nakilala ko na ba siya. "Ako si Ramon. Kaibigan ako ng ate mo. May nais akong iparating na balita tungkol sa kanya." Sabi niya na may kakaibang sigla sa kanyang boses. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano kaya ang balitang ito? Sa kabila ng aking pag-aalala, nagpasya akong makinig sa kanya. "Ano po iyon?" tanong ko, puno ng pag-aasam na ito'y isang magandang balita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig ko ang tunog ng isang bus na paparating. Ang mga ilaw nito ay parang mga mata na nakatingin sa amin. Sa paglingon ko, nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Ramon. "Miguel, hindi ito ang inaasahan ko, pero kailangan nating magmadali," sabi niya, habang hinila niya ako palayo sa kalsada. Sa mga sandaling iyon, alam kong may malaking pagbabago na mangyayari. Ang mga pangyayari ay tila ba isang cliffhanger sa aking buhay, isang twist na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong harapin ang mga susunod na kabanata ng aking kwento. Mula sa mga bintana ng tren, kitang-kita ko ang mabilis na pag-usad ng tanawin sa labas. Ang mga bundok na dati tila humaharang sa aming mga pangarap ay unti-unti nang nagiging bahagi ng nakaraan. Ang mga pangarap namin ni Miguel ay tila isang tren na hindi na mapipigilan, patuloy sa pag-usad habang binubuo ang mga daan tungo sa hinaharap. Hindi ko maalis ang pagkamangha sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa payak naming tahanan sa gilid ng ilog, na ang tanging hangad ay makaraos sa pang-araw-araw, narito kami ngayon.
papunta sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Si Miguel, ang kapatid kong minsang nagbenta ng yelo sa kalsada, ay isa ng estudyante ng engineering sa isang kilalang unibersidad, samantalang ako, mula sa pagsasanay sa ilalim ng liwanag ng gasera, ay nagsisimula na ring makilala sa larangan ng medisina. Sa kabila ng tagumpay, hindi ko pa rin maiwasang balikan ang mga araw ng aming pakikibaka. Ang mga umagang ginugol namin sa paglalakad patungo sa paaralan, ang mga gabi ng pagsusunog ng kilay para lang makapasa sa mga pagsusulit, at ang mga oras ng walang kasiguraduhan kung paano namin matutustusan ang aming mga pangarap. Ngunit sa bawat hakbang na iyon, naroon ang aming determinasyong bumangon mula sa kahirapan. Habang abala si Miguel sa pagbabasa ng kanyang mga libro, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Ang maging profesional ba'y sapat na? Ang magkaroon ng pangalan at titulo sa likod ng aming mga pangalan ay magdudulot ba ng kasiyahan sa aming mga puso? O ang tagumpay ay ang kakayahang makapaglaan ng mas maginhawang buhay para sa aming pamilya, ang matulungan ang mga nangangailangan, ang makagawa ng pagbabago sa lipunan? Sa pag-iisip na ito, tumingin ako sa labas ng bintana ng tren. Ang mga tanawin sa labas ay tila isang pelikulang nagkukuwento ng aming buhay. Ang mga palayan na aming tinatanaw ay parang mga alaala ng aming pagtatanim ng pag-asa. Ang mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada ay nagpaalala sa amin ng aming kabataan. Ang aming mga pangarap na minsang tila suntok sa buwan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagpitik ng aking telepono. Isang mensahe mula sa aming ina. "Mag-ingat kayo mga anak. Nasa inyo ang aming dasal," sabi nito. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na yakap mula sa malayo. Ang aming mga magulang, na sa kabila ng kanilang kawalan, ay naging pinakamalaking taga-suporta sa aming paglalakbay. Ang kanilang sakripisyo ang nagbigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Bigla kong naramdaman ang pagbagal ng tren. "Miguel, bakit tumigil ang tren?" Tanong ko, nag-aalala. Tumango siya at sumilip sa labas. "Parang may nangyari. Hindi ko alam kung ano, pero tila may aberya." Lumabas kami sa tren, kasama ang iba pang mga pasahero. Ang paligid ay puno ng usok, at sa di kalayuan ay may mga pulang ilaw na nagbabalita ng panganib. Ang mga tao ay nag-uusap-usap, nagtataka kung ano ang naganap. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may isang lalaking tumakbo papunta sa amin. "Tulungan ninyo ako," sigaw niya, humihingal. "May nasugatan sa may unahan. Kailangan ng doktor." Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw. Parang may puwersang nagtulak sa akin na kumilos. "Miguel, kailangan ko ng tulong mo. Hindi na ito tungkol sa pag-aaral o sa mga pangarap. Ito ang oras para gamitin ang lahat ng natutunan natin." Tumakbo kami patungo sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng takot, ngunit sa kabila nito ay naroon ang aming determinasyon. Sa harap ng aming mga mata ay isang sitwasyon na nangangailangan ng agarang aksyon. Isang pagkakataon na ipakita ang aming natutunan, hindi lamang sa paaralan, kundi sa tunay na buhay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa responsibilidad. Ang mga pangarap namin ni Miguel ay hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa mas marami pang tao. Ngayon, higit kailanman, ito ang aming pagkakataon na maging tunay na profesional. At sa paglapit namin sa lugar ng aksidente, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sapat ba ang aming kaalaman para sa ganitong sitwasyon? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, narinig ko mula sa likuran ng boses ni Miguel, puno ng kumpiyansa. "Kaya natin to, ate. Hindi tayo nag-iisa." Sa gitna ng kaguluhang yon, sa sandaling puno ng tensyon at pag-asa, dito namin natagpuan ang tunay na kahulugan ng aming paglalakbay. Hindi lamang ito para sa aming mga pangarap, kundi para sa iba. At sa pagharap namin sa hamon,
naroon ang hindi inaasahang twist, isang pagkakataon na magpatunay na ang aming pagbangon mula sa kahirapan ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa lahat ng nangangailangan ng aming tulong. Sa bawat hakbang na tinatahak namin ni ate, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano kami nakarating sa puntong ito. Sa kabila ng mga hamong dinanas namin sa buhay, naisip ko kung paano kami natuto mula sa mga karanasan at umangat mula sa kahirapan. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkamit ng tagumpay, kundi pati na rin sa pag-unawa sa tunay na halaga ng determinasyon at pagkakapit-bisig. Nagsimula ito noong isang gabi na hindi ko makakalimutan. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng buwan, nag-uusap kami ni ate tungkol sa aming mga pangarap. "Bunso, darating ang araw na makakamtan natin ang pangarap natin," sabi niya habang nakatingin sa kalangitan. Ang mga salitang yon ang naging gabay ko sa bawat pagsubok na naranasan namin. Lumipas ang mga taon at sa wakas, unti-unti naming narating ang aming mga pangarap. Si ate ay naging isang guro sa isang prestihiyosong paaralan, habang ako naman ay nagtrabaho bilang isang engineer sa isang kilalang kumpanya. Pero bago namin narating ang puntong yon, marami kaming napagdaanan na hirap at sakripisyo. Nagsimula ang aming paglalakbay sa edukasyon sa isang munting silid-aralan sa aming baryo. Iyon ay isang simpleng paaralan, ngunit puno ito ng mga pangarap at pag-asa. Kahit na kulang sa kagamitan at mga aklat, hindi kami nawala ng pag-asa. Nakahanap kami ng paraan upang matuto kahit sa pinakasimpleng pamamaraan. Gumugol kami ng oras sa pagbabasa sa ilalim ng ilaw ng gasera. At madalas kaming nakikibahagi sa mga talakayan sa klase kahit na walang kuryente. Hindi naging madali ang aming daan patungo sa tagumpay. Maraming beses kaming kinutya ng ibang tao dahil sa aming kalagayan. "Hindi kayo makakaraos diyan," madalas namin marinig. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginawa namin itong inspirasyon upang magsikap. Ang mga mapanghamak na salita ay naging gasolina sa aming determinasyon. Habang nag-aaral, natutunan namin ang kahalagahan ng pagtutulungan. Madalas namin tinutulungan ang isa't isa sa mga asignatura at proyekto. Ang aming pagkakapit-bisig ang naging susi upang malampasan ang mga hadlang. Kahit na minsang nag-aaway kami, alam namin na sa huli, kami pa rin ang magkasama sa pag-abot ng aming mga pangarap. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Mukhang pagod na pagod siya at halata ang hirap ng buhay na dinanas niya. Nang makita kami, ngumiti siya at tinawag kami. Lumapit kami sa kanya at nakipag-usap. "Kayo ang magkapatid na palaging nagsisikap, hindi ba?" tanong niya. Tumango kami ni ate at ngumiti siya. "Alam nyo, hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Ang mahalaga, hindi kayo sumusuko." Ang mga salitang yon ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Nagsimula kaming mag-isip ng mga paraan kung paano namin mas mapapabuti pa ang aming sitwasyon. Naghanap kami ng mga scholarship at nag-apply sa mga programa na makakatulong sa aming edukasyon. Sa kabila ng pagod at hirap, hindi kami tumigil sa pagsisikap. Dumating ang araw na kailangan kong magdesisyon para sa aking karera. Nakakuha ako ng scholarship para sa kursong engineering, ngunit kailangan kong lumipat sa ibang lugar para makapag-aral. Alam ko na magiging mahirap ang pamumuhay na malayo sa pamilya, pero kinailangan kong gawin ito para sa aming kinabukasan. "Kayang-kaya mo yan, bunso," sabi ni ate habang hinahatid ako sa bus terminal. "Hindi kita pababayaan." Sa bagong lugar, unti-unti kong natutunan ang mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Nakilala ko ang mga taong may iba't ibang kwento ng buhay at natutunan ko ang halaga ng pakikipagkapwa-tao. Sa bawat araw, natututunan ko hindi lamang ang mga teknikal na aspeto ng engineering, kundi pati na rin ang halaga ng pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Isang gabi,
Habang nag-aaral ako para sa isang mahalagang pagsusulit, nakatanggap ako ng tawag mula kay ate. "Bunso, may magandang balita ako." Sabi niya, ngunit bigla niyang pinutol ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang nasa kabilang linya at iyon ang nag-iwan sa akin ng maraming katanungan. Hindi ko alam kung ano ang balitang yon, pero alam kong magiging bahagi ito ng aming susunod na hakbang sa buhay. Sa kabila ng cliffhanger na ito, naniniwala akong magiging mas matibay kami sa pagharap sa mga darating na pagsubok. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang bawat kabanata ay puno ng mga aral na magdadala sa amin sa pag-abot ng aming mga pangarap. Ang bawat hakbang na ginawa namin ay tila isang hakbang palayo sa buhay na kinalakihan namin. Ako si Miguel at kasama ang kapatid kong si Clara. Ang aming mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad. Hindi biro ang aming pinagdaanan. Ang hirap ng buhay sa gilid ng lungsod kung saan ang ingay ng mga sasakyan ay tila musika sa aming pagbangon tuwing umaga. Sa likod ng mga ngiti namin, naroon ang mga alaala ng gutom, ng pag-iwas sa mga mata, ng mga humuhusga, at ng pagtatago sa ilalim ng bubong na tila laging handang bumigay sa bawat pag-ulan. Ngayon, narito kami sa isang punto kung saan ang mga pangarap ay hindi na lamang guhit sa papel. Natanggap ako bilang isang junior architect sa isang kilalang kumpanya, habang si Clara naman ay nasa huling taon na ng pag-aaral sa medisina. Ang mga pangarap na dati ay tila imposible, ngayon ay abot kamay na. Isang umaga, habang nagkakape kami sa maliit naming apartment na pinagsusumikapan naming pagandahin, may bigla ang kumatok sa pintuan. Si Clara ang nagbukas at sa kanyang harapan ay isang lalaking nakasuit, tila isang propesyonal na may dalang mabigat na mensahe. "Magandang umaga. Ako si Mr. Reyes mula sa Humanitarian Foundation." Ang wika niya na agad naming ikinabahala. Ano ang kailangan ng isang foundation sa amin? "May nais kaming ipaalam sa inyo. Ang foundation namin ay nagtataguyod ng isang proyekto para sa mga kabataang namulat sa kahirapan. Katulad ninyo." Patuloy niya habang kami ay nag-uusap sa sala. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng sinseridad, ngunit may kung anong bigat sa kanyang mga salita. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" tanong ni Clara na hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Inaalok namin kayo ng isang pagkakataong makasama sa isang programa na magdadala sa inyo sa iba't ibang bahagi ng mundo upang magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Gusto namin kayong maging bahagi nito bilang mga halimbawa ng tagumpay mula sa kahirapan." Ang paliwanag ni Mr. Reyes. Sa loob ng ilang segundo, ako ay nabalot ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Ito ay isang napakalaking oportunidad, ngunit kasama nito ang posibilidad na kailangan naming iwanan ang aming mga kasalukuyang responsibilidad. Paano namin haharapin ang desisyon na ito? Si Clara, na tila nag-isip ng mas malalim, ay nagtanong, "Bakit kami? Marami pang iba na mas karapat-dapat, hindi ba?" Ngumiti si Mr. Reyes at sa kanyang mga mata ay may tila lihim na hindi pa namin alam. "Ang inyong kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay. Ang inyong kwento ay isang halimbawa ng pag-asa, ng pakikipaglaban para sa kinabukasan. Nais naming ipakita sa mundo na sa kabila ng kahirapan, may pag-asa." Habang kami ay nag-uusap, naramdaman kong ang mundo ay tila umikot sa mas mabilis na takbo. Ang posibilidad na makapagbigay inspirasyon sa iba ay hindi biro. Ngunit ang desisyon ay tila napakabigat. Ang aming mga pangarap ay nagsisimula pa lamang magbunga. Paano namin ito maiiwanan? Sa huling bahagi ng usapan namin, sinabi ni Mr. Reyes, "Hindi ko kayo pipilitin. Ang desisyon ay nasa inyo. Ngunit tandaan ninyo, minsan ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang naabot ninyo, kundi kung paano ninyo naabot ang iba." Pag-alis ni Mr. Reyes, kami ni Clara ay nanatiling nakaupo sa sala, tahimik na nag-iisip. Ang kanyang mga sinabi ay pumukaw ng isang tanong sa isipan ko. Ano ang tunay na halaga ng tagumpay
kung hindi natin ito maibabahagi sa iba? Habang bumalik kami sa aming mga gawain, ang kanyang alok ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sa pagtatapos ng araw, sa aming hapunan, ako ay nagtanong kay Clara, "Sa tingin mo ba, dapat natin itong subukan?" Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang parehong pagdududa at pag-asa. "Miguel, kung ito ang paraan para mas mapalawak natin ang impact ng ating kwento, siguro dapat natin itong pag-isipan ng mabuti." Ang pag-uusap na ito ay nagbukas ng panibagong kabanata sa aming buhay, isang desisyon na hindi namin inaasahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa amin, kundi para sa lahat ng mga nangangarap sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. Ano kaya ang maaring mangyari sa amin kung sakaling piliin namin ang daan na ito? At sa aking isipan, isang tanong ang patuloy na bumubulong. Ano nga ba ang tunay na kapalaran na naghihintay sa amin sa dulo ng landas na ito?